Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 751 hanggang 760. Bagong miyembro. Sa 0751 Medical Center, kinumpirma ni Yefan na ang kondisyon ng matanda ay stable na sa post-operative ward ni President Lee, at hiniling kay Duyuner na ipagpatuloy ang pagsama sa matanda, habang siya ay pumunta sa nursing ward. Itinulak ni Yefan ang pinto at pumasok, at nakita si Feng Yaoying na nakatayo doon, nakikipag-usap kay Runida. Tahimik na nakahiga si Feng Xiaohui sa kama, nasa estado pa rin ng pagkahilo, walang nagbago mula sa mahigit kalahating taon na ang nakalipas. Yingying, kumusta, gumagaling na ba ang bayaw ko? Nakangiting tanong ni Yefan. Nang makita ni Feng Yaoying na pumasok ang lalaki, nagmadali siyang nagtanong, asawa, tapos ka na bang makipag-usap sa general na iyon? Hindi kanya pinahiya, tama. Nagpout si Yefan, sino ang nakakaalam, dapat okay lang sa ngayon, ngunit kapag umalis tayo dito, hindi na. Bumantong hininga si Roonidas, kung gayon, dapat kang maghanap ng ilang mga katulong, o maaaring hindi mo ito mahawakan. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay na ito. Sinabi mo sa telepono na tumugon na si Xiaohui, totoo ba iyon? Tanong ni Yefan. Tumango si Runida at nagsabi, pagkatapos ng iba't ibang paggamot, sinubukan naming ayusin ang kanyang paggana ng utak hanggat maaari. Kamakailan, sinubukan namin ang kanyang mga brainwave at nalaman na mas marami siyang pagbabago sa mga pagbabago sa tunog ng labas ng mundo, na nagpapahiwatig ng epekto ng paggamot. Mayroon pa ring ilan, ngunit hindi ako sigurado kung maaari silang magpatuloy na mapabuti. Sa tingin ko ang boses na malamang na gumising sa pasyente ay ang boses ng mga kamag-anak, kaya hiniling ko kay Miss Feng na pumunta at manatili ng ilang araw. Ang teknolohiya ay ipapadala sa utak ni Feng Xiaohui sa mas malalim na antas upang makita kung maaari niya itong gisingin. Paulit-ulit na tumango si Feng Yaoying, talagang makikipagtulungan ako sa iyo, Dr. Runida, pakiusap. Nang marinig ito ni Yefan, bigla siyang may naalala at sinabing, sandali lang. Ano ang mga pangunahing aspeto ng pag-aayos ng utak na sinasabi mo? Agad na sumagot si Runida, ito ay pangunahing nakatuon sa pag-activate ng brainstem reticular structure. Ito ay isang mahalagang punto ng consciousness disorder, ang mga tao ay nagpapanatili ng kamalayan, umaasa sa arousal response at cognitive response. Nag-isip sandali si Yefan at sinabing, mukhang makakasama ako sa listahan. Dear Yefan, kahit na malakas ka sa cardiac surgery, ito ay brain science, niloloko mo ba ako? Walang imak na sabi ni Runida. Bagaman hindi ako eksperto, may mga eksperto sa access ng Earth. Nakangiting sabi ni Yefan. Ano? Nakuha mo ang access ng Earth. Halos mapasigaw si Roonidas. Umiling si Yefan, kakakuha ko lang ng medikal na impormasyon. Kinailangan ito ng maraming pagsisikap, at halos masira ang mukha ko sa Dragon Soul. Nakakamangha na. Ako. Maaari ko bang tingnan ang impormasyon sa loob? Umaasang tanong ni Runida. Hindi alam ni Yefan kung tatawa o iiyak, huwag kang mag-alala, napakaraming impormasyon doon, at hindi ko ito dadalhin. Bukod dito, isa lamang sa aking mga kababaihan ang makakagawa ng gawaing pag-decipher. Ngayon ay hahayaan ko siyang pumunta upang ayusin ang istruktura ng brainstem meshwork. Kung mayroong anumang nauugnay na impormasyon, tingnan kung mayroong anumang teknolohiya na magagamit ngayon. Napabuntong hininga si Runida, nakuha mo talaga ang medikal na teknolohiya ng access ng lupa, parang. Hindi imposibleng iligtas mo si Angel. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Yefan nang marinig ang pangalan, at tumango siya ng nakangiti. Oo, pagkatapos kong maging abala ng ilang sandali, pag-aaralan ko ang teknolohiya sa loob at gagawa ako ng paraan para mailigtas si Angel. Nagtaka si Feng Yaoying, sino si Angel? Nasugatan ba siya? Hindi, mahigit 7 taon na siyang patay, nang hihinayang sabi ni Runida. Nanlamig si Feng Yaoying, kung gayon. Paano siya ililigtas? Mga tao. Mahigit 7 taon ng patay, hindi ba bulok na buto? Habang pinag-iisipan ito ng babae ay lalo itong nakakatakot. Mahirap sabihin, Yingying, sasabihin ko sa iyo ang tungkol kay Angel kapag may oras ako sa hinaharap. Matagal mo nang hindi nakikita si Xiaohui. Kausapin mo siya, at lalabas kami ni Runida at hahanap ng paraan, sabi ni Yefan. Si Feng Yaoying ay natural na nagnanais na si Yefan ay makahanap ng solusyon ng mas maaga at hindi na magtanong pa. Dumating sina Yefan at Runida sa kanyang eksklusibong laboratorio, na isa rin sa kanyang malalaking opisina. Pagkatapos ng ilang operasyon sa pag-encrypt, nakipag-ugnayan sila kay Chu Yunyao sa pamamagitan ng komunikasyon sa computer. Kalalabas lang ni Chu Yunyao sa laboratorio at abala sa pagharap sa ilang bagay sa negosyo. Nang marinig na si Yefan ay magsisimulang mag-decipher ng data sa brain science, agad siyang nagalit. Ye ang apelyido. Napakalayo mo. Sa tingin mo ba translator ako? Gusto man ng militar na i-decipher ko ito, bibigyan ako nito ng bakasyon, di ba?
Nakinig si Yefan sa boses ng babae sa earphone, at sinabing napahiya ako. Xiao Yao Yao, hindi ba ako umasa sa iyo? Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang magtrabaho ng walang kabuluhan, at gagantimpalaan kita kapag bumalik ako. Ano ang iginaganti mo sa akin? Wala akong pagkukulang. Galit na sabi ni Chu Yunyao. Mapait na ngumiti si Yefan, kung gayon. Pagkatapos ay gumawa ka ng isang kondisyon, sabihin ang isa, at bibigyan kita ng kasiyahan hanggat maaari. Saglit na natahimik si Chu Yunyao, at sinabing, kung gayon, gusto kong ipagtapat mo sa akin, ang lahat ng iyong pinanggalingan at pinagmulan, hindi mo pa sinasabi sa akin hanggang ngayon kung ano ang nangyari sa iyo noong mga taong iyon sa ibang bansa. Natigilan si Yefan, at naramdaman na walang mali dito, pagkatapos ng lahat, nakita na niya ang sinseridad ni Chu Yunyao. Walang problema. Bumalik ka at tanungin mo ako. Sasagutin ko kung ano ang itanong mo sa akin. Tumawa si Yefan. Malapit na. Bumantong hininga si Chu Yunyao ng may kasiyahan, makikipag-appointment ako sa spa mamaya, at babalik ako para mag-decipher kapag tapos na ako. Maaari mong ipadala sa akin ang direksyon ng pangunahing nilalaman na i-decipher. Nakahinga ng maluwag si Yefan, si Chu Yunyao ay kabilang sa sarili niyang mga babae na gustong makipag-ayos sa kanya. Ang Magnesium Pentagon, ang opisina ni Admiral Robert, bagamat araw, ang mga kurtina ay sarado dahil ang isang video conference ay tumatakbo sa computer. Mayroong higit sa 100 mga bintana sa screen, at ang mga tao sa bawat window ay may kitang-kitang katayuan. General Robert, bakit nasa ilalim ng ilong mo si Lucifer at hindi mo pa rin ginagawa? Sumama na siya ngayon sa Dragon Soul, ang plano ng ating buong mundo na maghanap ng 10 kontinente, dahil 2 beses na siyang nawasak. Kung sasabihin niya sa mas maraming tao ang tungkol sa mga detalye ng aming lihim na pakikipagtulungan sa mga lumang pinuno at Dragon Knight, o ipaalam sa mga tao sa Underground World, ito ay seryosong makakahadlang sa aming plano. Galit na sabi ni Chief Hassan na nakaputi. Robert, natatakot ka ba? Tayo ang may pinakamalakas na kakampi, ang Doomsday King. Natatakot ka pa rin ba sa isang maalamat na Lucifer? Tanong ni MS Tiffany. Tumahimik ka MS Tiffany, Chief Hassan, mag-isip ka ng mabuti, ngayon hindi natatakbo si Lucifer sa pagmamadali, may 2 importanteng tao siya, sa Mayo Medical Center humingi ng medikal na atensyon. Kung aatake tayo sa medical center, hindi may iwasang magdulot ito ng maraming hindi kinakailangang problema. Gusto ko lang maghintay na lumabas si Lucifer at ang iba pa, at pagkatapos ay mapapawi sila. Sabi ni Robert. Ito ay masyadong pasibo, katumbas ito ng pagbibigay ng oras kay Lucifer upang maghanda, siya ang mga lumang kampanya Inferno ay maaaring ipatawag, at mas mahirap na patayin siya pagkatapos. Masyado kang maraming iniisip, Chief Hassan, nakangiting sabi ni Robert. With Orlando and the other Dragon Knights, Inferno is no match at all. General Robert, huwag mong kalimutan na ang mga potensyal na kakampi niya ngayon ay kasama rin si Siaguo at ang Dark Council, binibigyan mo siya ng oras para huminga, hindi biro. Sinabi ni Brandon ng pamilya Rothschild. Tuluyang napakunot ang noo ni Robert nang marinig ito. Kung kumilos ang Dark Council, maaari nating hayaan ang Holy Royal Court na maglaman nito. Para sa mga tao ng Sia. Hindi sila dapat para sa kapakanan ng kalsada. Inaaway tayo ni Sifa. Hindi ba? Kung alam ng mga tao ng Sia ang tungkol sa pagnanakaw natin sa Shizhou Map, tiyak na nangangailangan sila ng mga puwersa sa ibang bansa ni Lucifer, at sa tingin ko ay tiyak na tutulong sila, sabi ni Brandon. Natahimik ang lahat, at tila iniisip ang posibilidad ng sex. Biglang bumukas ang isa pang window ng video, at isang batang sexy na babae na may blonde na buhok, tila si Barbara, ay sumali sa pulong. Kabanata 0752 bumalik sa ating mga kamay. 0752. Nagulat ang lahat nang makita nila si Barbara. Nagtanong si Chief Hassan, ikaw ay anak ni Rebsen. Bakit ka pumasok para lumahok sa pulong? Nagpakita ng malungkot na ekspresyon si Barbara, namatay ang mabait kong ama dahil sa biglaang atake sa puso, kaya ako lang ang pumalit. Patay na si Rebsen. Iba-iba ang ekspresyon ng bawat isa, halatang hindi talaga sila naniniwala, biglang inatake sa puso. Gayunpaman, lahat ay isang matalinong tao, alam ang ganitong uri ng bagay, ito ay walang kabuluhan na magtanong pa, kaya walang masyadong nagsasalita. Miss Barbara, hindi ko alam kung ano ang iniisip mo sa pinag-uusapan natin, malumanay na tanong ni Brandon. Sinabi ni Barbara, mukhang nag-aalangan ka, ngunit kailangan mo bang pag-isipan ito? Ngayon ang pinakamagandang oras para patayin si Lucifer. Ito ay hindi lamang upang malutas ang isang nakatagong panganib, kundi pati na rin ang grupo ng mga demonyo sa Inferno. Ang mga mapagkukunan na kinokontrol nila. Maaari mo bang tiisin ang mga mersenaryo ng Bahamut na lumilitaw sa mga larangan ng digmaan sa buong mundo? Maaari mo bang tiisin ang Baphos na patayin ang mga mamamatay tao sa mga pangunahing lungsod sa mundo at pumatay ng mga tao sa iyong paningin? Guy, tulungan ang Polar Bear na magbenta ng mga armas. Isipin mo, kahit na nagsinungaling si Lucifer tungkol sa kanyang pagre-retiro, lahat tayo ay naiinis.
Noong banal na digmaan, inalis ng impyerno ang yaman na orihinal na pag-aari natin sa buong mundo, upang alisin ang mga dapat na maglingkod sa atin, sa ngalan ng pagpapalaya sa kanila, ngunit sa katunayan, magnanakaw sila. Ngayon, mayroon lamang 8 sa 12 dakilang demonyo ng inferno, at hanggat si Lucifer ay patay na, maari nating makubkob ang Purgatorio Island. Sa oras na iyon, lahat ng pag-aari natin ay babalik sa ating mga kamay, at magagawa nating ganap na kontrolin ang buong mundo maliban sa bansang Siya. Kahit na may Sky ay ang mga taga-Siya, gaano man kalakas ang impormasyon, ilalabas ito. Kung wala kang sariling bayan, at wala kang mga kontak sa ibang bansa, hindi ka makakalaban sa amin, mapapanood mo lang kaming mahanap ang sikreto ng immortalidad. Sa tingin ko, dapat umasa din ang kanyang Holiness the Doomsday na hindi na tayo magkakamali, di ba? Lahat. Muling tumahimik, at ang ilang mga tao ay nagpakita ng napakalungkot na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha, na parabang naaalala nila ang pagkamayamutan na nakasakay sa mukha ng inferno. In the long run, Lucifer is really in our plan. A big hidden danger, sabi ni MS Tiffany, General Robert, I suggest, let the Dragon Knight Orlando action immediately. Humajijek si Barbara, ang pag-aalala ni General Robert, naiintindihan namin ng gusto, ang pag-atake, hindi ito nakakaapekto sa Mayo Medical Center, hindi talaga mahirap, gumamit lamang ng kaunting diskarte, maaari mong. Oh! Kinaikit ni Robert ang kanyang mga mata, Miss Barbara, todo tenga ako. Sa sentrong medikal, pagkatapos kumonekta si Yefan kay Chu Yunyao, sinimulan niyang pag-aralan ang plano ng paggamot ni Feng Xiaowei sa lalong madaling panahon. Sa dalawang magkasunod na araw, hindi ko na malayang lumipas na pala ito nang hindi ko namamalayan. Sa panahong ito, ganap nagising si Din Li, alam niyang ayos lang siya, at maganda ang kalooban ng matanda. Ayaw ni Yefan at ng iba pa na malaman ng matanda na mayroon pa ring makapangyarihang mga kaaway doon na nakatingin sa kanila, at ipinalam lamang sa matanda. Ang matanda ay gumaling ng maayos. Sa pag-aalaga ni Dak sa dalawang babae at kay Din Li sa labas, nakatuon si Yefan sa pagtatrabaho sa laboratorio ni Runida. Sa araw, darating si Runida upang tumulong, ngunit mayroon din siyang dahil sa kanyang sariling mga pasyente at trabaho, imposibleng manatili sa laboratorio sa lahat ng oras. Sa nakalipas na 2 araw, gumamit si Yefan ng 2 uri ng mga formula ng gamot na naitala sa akses ng lupa, na parehong ginagamit upang i-activate ang mga natutulog na selula ng utak at pasiglahin ang sigla ng stem ng utak, ngunit tila hindi ito nagkaroon ng magandang epekto. Sa ikatlong araw, pagkatapos ma-decipher ni Chu Yunyao ang maraming impormasyon, naramdaman niyang hindi niya ito kayang tiisin at kailangan niyang magpahinga sandali. Natural, ayaw ni Yefan na mahimatay ang babae sa pagod at hayaan muna siya. Magpahinga at patuloy na gamitin ang iyong mga kasalukuyang materyales upang makita kung magagamit mo ang mga ito. Pagsapit ng gabi, nakatitig si Yefan sa computer na nag-iisip, nang dahan-daang binuksan ang pinto ng laboratorio. Ying-ying. Matapos malaman ni Yefan na si Feng Yaoying iyon, malumanay siyang ngumiti, anong problema? Pumasok si Feng Yaoying na may dalang plato, at medyo may hinanakit, nalaman ko lang nang tanungin ko si Runida, ikaw ilang araw ka nang hindi kumakain, kahit malakas ka, hindi ka makakapigil sa pagkain o pag-inom palagi. Nakita ni Yefan na nagdala ang babae ng ilang sandwich at salad, pati na rin ang 2 bote ng juice. Bagamat simple, mahirap makahanap ng masasarap na pagkain sa ospital. Nag-init ang puso ni Yefan, at nang ibaba ng babae ang mga gamit, inabot niya at hinawakan ang malambot na katkan ni Feng Yaoying, hinayla siya sa kondongan nito at umupo. Oh, anong ginagawa mo? 2 beses na nakipagpunyagi si Feng Yaoying, medyo nahihiya. Niyakap ka ng asawa, di ba ilang araw na tayong niyakap? Nakangiting sabi ni Yefan. Nakinig si Feng Yaoying, at masunarang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Yefan, asawa. Pagod ka, pinaghirapan mo ang mga araw na ito. Umiling si Yefan at sinabing, hindi ako pagod, ngunit pasensya na talaga, Ying-ying, bihira lang kitang dalhin sa magnesium, at wala akong oras para samahan kang lumabas para maglaro, at wala akong dalang masarap. Hinawakan ni Feng Yaoying ang pisngi ng lalaki at nakangiting sinabi, nandito ka para iligtas ang Din at tretuhin ang aking nakababatang kapatid. Ano ang silbi ng pagsisisi sa akin? Tsaka hindi naman kasi ako nakapunta dito, high-level executive din ako ng Jinxu Group, okay. Walang makain ang magnesium, sa tingin ko ay medyo masarap ang pagkain sa ospital. Mag-isa kang mag-ehersisyo, maaari ka bang maging katulad noong lumabas ka sa akin? Wala akong sapat na oras sa iyo. Kung hindi kita kayang paglaruan kapag lumabas ako, mas sinisisi ko ang sarili ko, napabuntong hininga si Yefan. Asawa, huwag mong sabihin yan. Hinalikan ni Feng Yaoying ang lalaki sa mukha at matamis na sinabi, tandaan mo noong una tayong nagkita, nagtatrabaho ka pa bilang tabero at tagapag-ayos ng kuryente, at tulala ka at sinabi ni Sister Yaoying, tawagan mo ako. Siyempre naaalala ko, nagsasalita tungkol dito.
Halos 3 taon na ang nakalipas mula noong magkakilala tayo, ngunit hindi kami masyadong nagkakasundo sa simula, paggunita ni Yefan. Tumango si Feng Yaoying, oo, hindi ko akalain noong panahong iyon na ang gayong tao na tila walang kinalaman sa akin ay talagang tutulong sa akin ng gusto, iligtas ang aking buhay, at hahayaan ang aking kapatid na makarating sa pinakamagandang lugar sa mundo. Tumatanggap ng paggamot sa ospital. Nararamdaman ko na napakahusay ng pakikitungo sa akin ng Diyos, hindi mo naman ako makakasama ng madalas, ano ang mahalaga, bagong kasal si Xiao Bizheng, at ang sarap na magkasama pagkatapos ng ilang sandali. Ang babaeng ito palagi siya ay napakamaunawain at napakaamo, napakahinang magsalita, na nagpapunit sa puso ni Yefan. Tiningnan ni Yefan ang makintab na mukha ng babae sa ilalim ng liwanag, na may magagandang kilay, malambot at matingkad na mapupulang labi, at naramdaman ang kahangahangang pagkalastiko mula sa kanyang mga hita. Hindi niya napigil ang huminga ng malalim. Niyakap niya ng mahigpit ang bewang ng babae, niyuko niya ang ulo niya at hinalikan. Tila napagtanto din ni Feng Yaoying kung ano ang mangyayari, ipinikit ang kanyang magagandang mata, at hinalikan ang lalaki na may nanginginig na pilikmata. Sa loob ng 1 minutong paghalik, biglang inabot ni Feng Yaoying at tinulak si Yefan, humihingal ng mahina, asawa. Gusto ko. Kabanata 0753 Disinfectant. 0753. Napakabilis. Hindi inasahan ni Yefan na gusto ng babae na makarating sa puntong nagmamadali. Ngunit ang magagandang mata ni Feng Yaoying ay kumikinang, halatang hindi nagsisinungaling, nahihiya siyang bamulong, matagal ko nang hindi ito hiniling. Pagkatapos sabihin ito, nahihiya si Feng Yaoying sa kanyang sarili, ngunit ito ang kanyang tunay na nararamdaman. Saglit itong pinag-isipan ni Yefan, at pagkatapos ay naunawaan niya na si Feng Yaoying ay mas matanda sa kanya ng ilang taon, at naabot na niya ang edad na mas gusto niya. Hindi ko masyadong iniisip kapag nagtatrabaho ako, pero kapag libre ako, natural na malakas ang demand ko. Si Yefan ay natural na bukas sa sinumang darating. Isa man itong tug of war o blitzkrieg, si Yefan ay isang veterano. Halika rito, ngumiti si Yefangxi, dinala ang babae sa isang bakanteng mesa ng laboratorio, at sinabi sa tono ng pag-uutos, higa sa mesa. Naunawaan ni Feng Yaoying, masunurang iniyuko ang kanyang ulo sa mesa, at liw-inggan na sana ng pinindot ni Yefan ang kanyang leeg gamit ang kanyang kamay. Huwag kang lumingon, pakiramdaman mo lang. Si Feng Yaoying ay hindi nakaramdam ng hindi komportable sa bahagyang bastos na pakikitungo at tono ng lalaki, ngunit nakaramdam siya ng labis na kapanapanabik. Sa ilalim ng pamumuno ni Yefan, si Feng Yaoying ay nakahiga sa mesa, ang kanyang pangitaas na katawan ay nakadamit ng maayos, ngunit siya ay ganap na nakalantad sa liwanag sa ibaba. Ang babae ay hindi makita kung ano ang mangyayari sa kanyang likod, at biglang, siya ay hinampas ng isang marahas na bagyo na walang anumang kakayahan upang lumaban. Kung hindi dahil sa sound insulation effect ng laboratorio na ito, sapat na ang emosyonal na boses ni Feng Yaoying para gugulatin ang buong sahig. Nang hamupa ang lahat, si Feng Yaoying ay nakahiga doon na tamad na gumalaw, tinatamasa ang napakagandang aftertaste, at nakatulog ng comfortable. Siyempre, dahil din sa tensyon na do ang babae nitong mga araw na ito, at palagi niyang kinakausap si Feng Xiaohui, at hindi siya nakapagpahinga ng maayos, kaya siya ay pagod. Binuhat lang ni Yefan ang babae at gusto siyang dalhin sa single bed para magpahinga, ngunit may narinig siyang kumakatok sa pinto sa labas. Ngayon lang siya nakisali kaya hindi niya napansin na may tao na pala sa pintuan. Kuya Yefan, pwede ba akong pumasok? Boses iyon ni Du Yuner. Hindi alam ni Yefan kung tatawa o iiyak, ngunit narito ang mga babae, kaya hindi niya ito mabitawan, kaya sinabi niya, pumasok ka. Itinulak ni Du Yuner ang pinto, may hawak na pagkain sa kanyang kamay tulad ni Feng Yaoying, ngunit sa sandaling pumasok siya sa pinto at nakita ang eksena sa kanyang harapan, nanginginig ang kanyang kamay at halos mahulog ang plato sa lupa. Namula si Du Yuner at tumalikod, huwag ka nang tumayo, isara ang pinto, nakangiting sabi ni Yefan. Kinagat ni Du Yuner ang kanyang labi at kinailangan niyang i-lock ang pinto, ang kanyang puso ay tumibok. Bagamat alam niya ang tungkol sa relasyon ni Yefan kay Feng Yaoying, at nagkaroon din siya ng relasyon kay Yefan, ito ang unang pagkakataon na hinarap niya ang lahat ng ito ng buong katapatan. Matapos ilagay ni Yefan si Feng Yaoying sa single bed sa restroom, lumabas siya at ngumiti kay Du Yuner, dalhan mo rin ako ng hapunan. Napagtanto ni Du Yuner na mayroon ng pagkain sa mesa, tumanggo siya at tumingin sa malayo. Sabi, ako, hindi ko alam na nandito si Sister Feng. Nakita ni Yefan ang nahihiyang hitsura ng babae, at mas naaliw siya. Pagkatapos umakyat para kunin ang plato, inilapag niya ang plato, at saka niyakap ang balingkinitang katawan ni Du Yuner. Baywang. Yuner, anong tinatitigan mo? Tanong ni Yefan. Ibinabalang talaga ni Du Yuner ang kanyang ulo at hindi naglakas loob na tingnan ang lalaki, ngunit naalala niya sa oras na ito na napagtanto niyang hindi pa nakasuot ng pantalon si Yefan. Hindi ko tinitingnan iyon. Nagmamadaling paliwanag ni Du Yuner. Alin ang hindi? Mas masayang tumawa si Yefan. Ikaw, nagtanong ka. Nakita ni Yefan na tatakas na ang babae, kaya niyakap niya ito ng mahigpit at nagtanong, kung ganoon Yuner, gusto mo bang panoorin ito?
Ako. Ayoko itong panuurin, kapatid na Yefan. Mga nang-aapi kayong mga tao. Bulong ni Duyuner, hindi nang ahas na tumingin sa mga mata ng lalaki. Sinabi ni Yefan na may masamang ngiti, huling beses sa iyong bahay, hindi kita binubuli, hindi mo ba hiningi? Naalala ni Duyuner ang gabing iyon at hindi siya nakaimik, lalo na nang maamoy niya ang hangin. Uminit din ang malambot na katawan ni Duyuner sa amoy na iniwan ni Yefan at Feng Yaoying kanina lang. Si Yefan ay naging abala sa pakikipaglaban at pakikipag-away nitong mga nakaraang araw, sa pagsasaliksik sa plano ng paggamot, at ngayon ay medyo nagre-relax siya, ngunit hindi siya nakontento, nang biglang bumangga si Duyuner, syempre tumanggi siyang pabayaan ito. Ayon sa kanyang karanasan, ang pisikal na fitness ni Duyuner ay mas mahusay kaysa kay Feng Yaoying, at kaya niya itong labanan sa mahabang panahon. Nang makitang namumula ang pisngi ni Duyuner, alam ni Yefan na emosyonal din ang babae, kaya ibinaba niya ang kanyang ulo at kinagat ang tenga ng babae, at sinabing, "Good Yuner, di ba sabi mo gusto mo akong maging goblin, nakalimutan mo na ba?" Ako. Hindi ko nakalimutan, pero Yefan, hindi ba? Ginawa mo lang. Bulong ni Duyuner, lumuwag ang kanyang puso. Sa tingin mo madumi ito? Tanong ni Yefan. Siyempre hindi, umiling si Duyuner. Pagkatapos ay sumama ka sa akin. Ngumiti si Yefan. Hindi man lang napigilan ni Duyuner ang malumanay na mga salita ni Yefan, kaya sinundan niya ito nang hindi nalalaman. Umupo ulit si Yefan sa upuan, at pagkatapos ay hinayaang yumuko si Duyuner ng dahan-dahan sa harap niya. Maraming bagay na hindi na kailangang ituro. Ang isang matalinong batang babae tulad ni Duyuner ay alam din kung paano ito gawin. Bagamat naramdaman niyang binubuli na naman siya ng lalaki, naalala ni Duyuner na ang mga pagsisikap ni Yefan nitong mga nakaraang araw ay nailigtas pa nga si Pangulong Lee, at naramdaman niyang dapat niya itong gantimpalaan ng mabuti. Hindi nagtagal, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Yefan. Pagkaraan ng halos 10 minuto, marahil dahil sa mas malakas na tunog, iminulat ng natutulog na Feng Yaoying ang kanyang mga mata at dahan-daang umupo mula sa single bed. Nang makita ni Feng Yaoying kung sino ang nakaupo sa katawan ni Yefan sa ilalim ng desk lamp sa laboratorio, hindi niya maiwasang abutin at takpan ang kanyang mapupulang labi. Napansin din ni Yefan na nagising si Feng Yaoying, nilingan niya ang kanyang ulo at ngumiti at sinabing, "Ying-ying, gusto mo bang sumali?" Oo. Nagulat si Duyuner, na pagtanto na ngayon lang nakita ni Feng Yaoying ang kanyang pagkalimot, kaya hindi na niya hinintay na tumakbo palabas. Ngunit mahigpit siyang niyakap ni Yefan kaya hindi na siya makapunta. Matapos bumalik sa katinoan si Feng Yaoying, agad siyang ngumiti ng mahinahon at sinabing, "Ayoko, mahina pa rin ang mga paa ko, pero asawa, pwede na kayong magtuloy-tuloy ni Ate Yuner, ako ang manunood." Ate Feng, ikaw, huwag mong panuurin. Woo! Iiyak na si Duyuner, na sobrang nahihiya para sa kanya. Anong nahihiya? Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang pumunta kay Sister Feng mamaya, pagmamalaki ni Yefan. Galit na sinulyapan ni Feng Yaoying ang lalaki, ngunit may kakaibang pag-asa sa kanyang puso, tayong dalawa ay magkasama, hindi kami makapaniwala na hindi ka namin kayang paglaruan. Haha, sige, sasamahan kita hanggang dulo. Hindi na makapaghintay si Yefan. Nadama ni Duyuner ang parehong walang katotohanan at kapana-panabik kapag pinag-uusapan nila ito. Marahil ay dahil nasa malayo sila sa ibang bansa, sa isang hindi pamilyar na kapaligiran, ang tatlo ay nagkaharap sa pinaka-primitive na paraan, na nagpapakita ng kanilang mga damdamin, at sa isang biglaang, maraming mga bagay ang maaaring maiwan. Ang gabi ng tagsibol na ito ay nakatadhana na hindi malilimutan para sa kanilang tatlo. Hanggang alas 8 kinaumagahan, nang mapansin ni Yefan na may puwersahang gumamit ng susi para mabuksan ang lock, ang dalawang babae ay natutulog pa rin sa kama, habang siya ay nakahiga sa sahig. Oh, as expected of the Suave Hell King, great, my laboratory have to use disinfectant water, they smell, really exciting, nakita ni Runida ang eksena sa laboratorio at tumingin sa dalawa. Nahihiyang napahiya si Yefan at ngumisi, anong problema, anong problema? Kabanata 0754 walang daan palabas. 0754. Dumiretso ang mukha ni Runida, at hindi maitago ng kanyang mga mata ang kanyang pananabik, Feng Xiaowei. Abnormal na aktibo ang aktibidad ng utak. Biglang bumangon si Yefan at nagulat na sinabi, pwede ba? Oo, kahapon ginamit namin ang formula ng gamot ay epektibo. Sabi ni Runida. Ayon sa datos sa Access ng Earth, gumawa silang dalawa ng medicinal formula kahapon ng hapon, na inihanda mula sa tradisyonal na herbal extracts mula sa Sia Kingdom at ilang gamot mula sa Western medicine. Kung gusto mo talagang mag-eksperimento sa gamot na ito ng mag-isa, ang cycle ay maaaring tumagal ng higit sa 3 taon, ngunit dahil ang teknolohiya sa Access ng lupa ay dapat na mature, si Feng Xiaowei ay binigyan ng pagbubuhos sa sandaling makumplito ang paghahanda. Nagmamadaling gin-icing ni Yefan ang dalawang babae, at pagkatapos sabihin kay Feng Yaoying ang tungkol sa sitwasyon, dali-daling sinuot ni Feng Yaoying ang kanyang damit at tumakbo sa nursing ward ni Feng Xiaowei. Pagdating ng lahat sa ward, sinusubaybayan ng ilang medical staff ang brainwaves ni Feng Xiaowei gamit ang mga instrumento. Ngayon ang kanyang aktibidad sa utak ay ang pinakaaktibong oras sa ngayon, Miss Feng, maaari mo bang ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa kanya?
Pag-usapan ang mga bagay na minsan niyang pinapahalagahan, tungkol sa iyong pamilya, sa iyong mga magulang, anumang bagay na maaaring makaantig sa kanya, alinmang paraan, sabi ni Roonides. Natural na payag si Feng Yaoying, agad siyang umupo sa tabi ng kama at sinabi sa tainga ni Feng Xiaohui ang mga sinasabi niya nitong mga nakaraang araw. Gayunpaman, sa kabila ng pagsusumikap ni Feng Yaoying, talagang bumuti ang kalagayan ni Feng Xiaohui, ngunit pagkatapos ng mahigit kalahating oras, nakatayo pa rin siya, at walang palatandaan ng paggaling. Huwag kang panghinaan ng loob, Miss Feng, at least gumanda ng husto ang kalagayan ng iyong kapatid. Patuloy tayong magsisikap, tiyak na magagawa natin ito, pag-aaliw ni Runida. Napangiti si Feng Yaoying na nag-aatubili, matagal akong naghintay, patuloy akong magtitiyaga. Nag-isip sandali si Ye Fan at sinabing, Yingying, kausapin mo si Xiaohui dito, magpahinga ka kapag pagod ka, at titingnan namin ni Florica kung may iba pang plano. Pagkatapos umalis sa ward, binalak ni Ye Fan at Runida na maglakad pabalik sa laboratorio, ngunit sa sandaling ito, bigla nilang nakita si Duyuner na tumatakbong nagmamadali. Kuya Ye Fan, hindi maganda. Namutla ang magandang mukha ni Duyuner. Anong nangyari? Nadurog ang puso ni Ye Fan. Ang Din. Wala na ang Din. Nag-aalalang sabi ni Duyuner. How is that possible? Hindi ba napanood ni Dak Sellor? Tanong ni Ye Fan. Sa sandaling ito, lumakad si Dak na may hitsura ng pagkabigo at kahihiyan, Lucifer, naging pabaya ako, kasalanan ko ang lahat. Galit na umakyat si Ye Fan at hinawakan ang kwelyo ni Dak, anong nangyari? Walang magawang umiling si Dak at sinabing, kaninang umaga, isang nurse ang nagpalit ng shift at gustong itulak si Din Lee na gumawa ng ilang aktibidad sa labas. Akala ko napaka-ordinaryo lang ng nurse na iyon, kaya hindi ko na masyadong inisip iyon. Pero, ngayon ang mga tao ay hindi pa bumabalik, at hindi ko na sila mahanap. Kung ganoon, bakit hindi mo ako sinundan palabas? Tanong ni Ye Fan. Si Pato ay tahimik, hindi nakikipagtalo. Lumapit si Duyuner para hikayatin, Brother Ye Fan, hindi mo masisisi si Mr. Sellor, kailangan niyang alagaan si President Lee at ang nakababatang kapatid ni Ate Feng. Laging may gap sa pagitan nilang dalawa. Ang mga taong iyon ay dapat natumpak. Sa sandaling umalis si Mr. Sellor, inilayo niya si Din Lee. Sa katunayan, kasalanan ko ang lahat, dapat ay kasama ko si Din sa lahat ng oras. Hindi makapaniwalang sinabi ni Runida, ito ay sobra. Pambihira, si General Robert ay isang napakamaingat na tao. Sa kanyang karakter, imposibleng mangkidnap ng isang pasyente sa aming Mayo Medical Center. Dahil kapag ito ay kumalat, ito ay magkakaroon ng napakasamang impluensya sa matataas na uri ng bansang Magnesio at sisirain ito. Ang mga interes ng maraming tao sa mundo ng medikal, hindi ito ang kanyang estilo. Niluwagan ni Ye Fan ang kwelyo ni Dak, ngunit malamig pa rin ang kanyang mga mata. Naglakas loob ang mga taong iyon na salakayin ng matanda na hindi pa nakaka-recover sa operasyon. Si Din Lee ay may 3 lakas at 2 kahinaan, at ang kanyang pagsusumikap ay hindi walang kabuluhan. Walang lakas ng loob si Robert. Nakipagsapalaran sila. Siguradong may tao sa likod ng mga eksena at palihim na nag-uudyok. Kung hindi, magkakaroon sila ng kalamangan sa mga tuntunin ng puwersa, at hindi na kailangang gawin ito. Sabi ni Ye Fan. Lucifer, ang tanging posibilidad ay ayaw kanilang bigyan ng masyadong maraming oras sa paghahanda para maiwasan ang mahabang gabi at panaginip. Sa huli, haharapin kanila, matigas na sabi ni Doc. Maya-maya lang ay tumunog ang cellphone ni Runida. Unfamiliar number, kumunat ang noo ni Runida at kinuha ito. Nang walang narinig na salita, ibinigay niya ang telepono kay Ye Fan na may kakaibang ekspresyon, hinahanap kita. Sinagot ni Ye Fan ang telepono, sino? Lucifer, naaalala mo ba ang boses ko? Orlando, ang Holy Dragon Knight. Inidnap mo si President Lee. Diretsyong tanong ni Ye Fan. Ako ang pinuno ng 7 marangal na kabalyero ng Dragon. Sa tingin mo ba mahihiya ako sa paggawa ng ganoong bagay sa sarili kong pagkakakilanlan? Ang tanging dahilan kung bakit kita hinahanap ay para hayaan kang tumigil sa pakikialam sa taksil na si Dak Sellor. Ang Dragon Flame Badge ang aking token, sa loob ng araw na ito, dapat ko itong makita muli sa aking mga kamay, hindi mapigil ang sabi ni Orlando. Ngumisi si Ye Fan, naglakas loob kang sabihin sa akin ang mga salitang ito, o dahil inaresto mo si Pangulong Lee, ang iyong imahe sa puso ko ay tinutumbasan ng kasuklam-suklam. Wala akong pakialam kung ano ang iniisip ng demonyo sa akin. Sa loob ng 1 oras, hihintayin kita sa itim na kagubatan sa hilaga ng Rochester. Ipapadala ko ang mga coordinate sa teleponong ito. Sana ay makilala mo ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan natin. Kung hindi ka darating, pagsisisihan mo ito sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Pagkatapos magsalita ni Orlando, direktang ibinaba niya ang telepono, at hindi nagtagal, nagpadala ng coordinate sa mobile phone. Pagkaraang sulyapan ito ni Ye Fan, sinabi niya kay Runida, tulungan mo akong maghanda ng sasakyan. Ye Fan, huwag kang pabigla-bigla, wala kang anumang katulong sa paligid mo ngayon, at ang pagpunta doon ay katumbas ng kamatayan. Siguradong maraming master ang ipinatawag ng Orlando, at kahit si General Robert ay nagayos na ng lambat na naghihintay sa iyo.
Kung may mangyari sa iyo, ano ang gagawin mo sa natitirang bahagi ng impyerno? Ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Paalala ni Runida. Tila nagpa siya si Dak at sinabing, hindi komprehensibo ang plano ko, na naging dahilan upang mahulog ka sa kasalukuyang sitwasyon. Lucifer, kukunin ko ang Dragon Flame Badge at sasama kay Oran. Hindi na kita kayang hilahin pababa. Umiling si Yefan at mapait na ngumiti, huwag kang walang muwang, hindi mo ba nakita ito? Gusto nilang samantalahin ang pagkakataong ito para palayasin ako at pagkatapos ay magmadali. Kung gang si Orlando at si Ervia, kaya niyang gawin ang lahat, wala siyang pakialam sa Dragon Flame Badge, o kahit sa Dragon Knight, dahil ang kanyang mga ambisyon ay mas mataas sa mga ito. Para naman sa mga tao sa Petersburg Club, gusto lang nilang mabawi ang kanilang hegemony sa buong mundo. Magkasama, hindi nila ako papayagang bumalik sa Sia Kingdom ng madali. Ang lahat ay hindi nakaimik matapos marinig ang mga salita ni Yefan, kaya tila walang paraan si Yefan. Pwede ba tayong maghanda ng sasakyan ngayon? Kinindata ni Yefan si Runida. Bumantong hininga si Runida, at biglang tumango ng may paggalang kay Yefan, aking hari, mag-ingat ka. Pagkasabi niyon ay agad namang nag-ayos ng off-road vehicle na kotse si Runida. 1 oras lang ang oras. Matapos nagmamadaling magpaalam si Yefan kina Duyuner at Feng Yaoying, sila ni Dake ay nagmaneho patungo sa itim na kagubatan na binanggit ni Orlando. Chapter 0755 Sino ka? Ang distansya sa pagitan ng 0755. Gubat at ang ospital ay halos kalahating oras lamang, ngunit ang mga coordinate ay nasa kailaliman ng kagubatan. Matapos ay parada ang sasakyan sa gilid ng kalsada, hinanap ko ang direksyon at diretsyong pumasok sa kakahuyan. Sa layo ng kanilang mga paa, mahigit 10 minuto din silang tumakbo. Dumating sila sa paligid ng umaagos na batis at nakakita ng isang bukas na lugar. Saka lang sila nakarating sa kanilang destinasyon. Lucifer, nandito ka pa. Sa isang bato, nakatayo na doon ang banal na Dragon Knight na si Orlando, nakasuot ng silver gray na pattern ng dragon na heavy armor, isang silver gray na helmet, at isang kakaibang, dragon slaying sword, na nakasabit sa kanyang baywang. At sa tabi niya, mayroon ding 3 Dragon Knight, bukod pa kay Thunder Dragon Sandal, na nakakita na noon, mayroon ding mga Fire Dragon Knight na nakasuot ng fire red armor, si Phil Scholes, na nakasuot ng blue armor na Ice Dragon Knight, Watt Jones. Sa pamumuno ni Orlando, ang lakas ng 4 na Dragon Knight ay nasa itaas ng konsentrasyon. Kung titignan mo palang na ganito, mararamdaman mo na ang malakas na pamimilit. Hindi na kailangan ng dagdag na tao na lumahok sa naturang labanan, at ang mga pangkalahatang Dragon Knight ay kanyan lamang, kaya ang 4 na Dragon Knight ay walang mga subordinate. Akala ko mag 6-on-2 ngayon. Mukhang may utak ang 2 knight na sina Fenglong at Dailong kaya hindi sila sumama sa bagay na ito. Nakaranas na si Yefan ng daan-daang labanan, kaya natural na hindi siya matatakot sa labanang ito. Malamig na ngumuso si Orlando, kahit hindi dumating sina Grando at Wade, sapat na iyon, Lucifer, gusto mo ba talagang makipaglaban sa ating mga Dragon Knight para sa Daxilor? Galit na sinabi ni Dak, Orlando. Bagamat alam kong nakikipagsabuatan ka sa White Queen, hindi ko inaasahan na napakasama mo at walang kahihiyan, gamit ang paraan ng pagsuhol sa isang Norse upang agawin ang isang matandang lalaki na nagpapagaling mula sa isang malubhang sakit. Alisin ang Dragon Flame Badge. Ako ito. Kung hindi ka kumbinsido, kahit ipaglaban mo ako, dapat mong bitawan ang isang matanda. Dak, hindi ko nga alam ang sinasabi mo. Wala akong kinidnap na matandang lalaki. Buong pagmamalaking sinabi ni Orlando, ikaw ang nagnakaw ng aking Dragon Flame Badge at patuloy na nagsasabi na ako ay walang hiya. Ikaw ito ang pinakakasuklam-suklam, talagang naaawa ako sa isang taksil na tulad mo sa Dragon Knight. Inilabas ni Dak ang Dragon Flame Badge mula sa itim na bulsa, na isang piraso ng itim na ginto na umaagos na parang volcanic lava, na hugis flame token. Ayon sa mga alituntunin ng Dragon Knight, kung sino ang may hawak ng Dragon Flame Badge ay ang pinuno ng Dragon Knight, at ngayon ang badge ay nasa aking mga kamay. Phil, Watt, Sandal, gusto mo bang labagin ang mga alituntunin ng pamana ng Dragon Knight sa loob ng libu-libong taon, at samahan mo akong labanan? Sigaw ni Pato. Siya ay natural na umaasa na sa pamamagitan ng Dragon Flame Badge, mababawasan niya ang bilang ng mga kalaban, kahit na maaari niyang bawasan ang Dragon Knight sa kabilang panig. Ang 2 Dragon Knight na sina Phil at Watt ay tila nag-aalinlangan, habang si Sandal ay nagsabi na may paghamak, Dak, nasa iyo pa rin ang mga patakaran ng mga Dragon Knight. Ninakaw mo muna ang Dragon Flame Badge, at hilingin sa amin na makinig sa iyo, isang traidor. Nakakatawa. Tumango ang Fire Dragon at Ice Dragon pagkatapos marinig ito, tila iniisip na may katwiran si Sandal. Dak, isuko mo ang sarili mo, hindi ka man lang nagsusuot ng sarili mong baluti, hindi mo talaga matatalo ang sinuman sa amin, kahit kasama mo si Lucifer, hindi niya kayang protektahan ang sarili niya, napabuntong hininga si Watt. Misteryosong umiti si Yefan nang marinig niya ito, at sinabing, mukhang malaki ang tiwala ninyong mga Dragon Knight sa Orlando, ngunit kung pipiliin ni Orlando na umatras, patuloy ba kayong lalaban sa amin? Lucifer, anong ibig mong sabihin, pinatawag tayo ni Orlando ngayon para parusahan ang mga taksil at ibalik ang token, paano ito maaaring umatras?
Tanong ni Phil sa magaspang na boses. Mukhang naghihinala rin si Dak, hindi niya maintindihan kung bakit ito sasabihin ni Yefan. Inilabas ni Yefan ang kanyang telepono, tiningnan ang oras, tumango at sinabing, malapit na ang balita. Ilang Dragon Knight sa pinangyarihan ang nalito, sinabi ni Sandal, sa tingin ko nandoon ka magpakatanga ka, Lucifer, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Nang iniipon ni Sandal ang kanyang espiritual na enerhiya at bubunot na sana ng kanyang espada, narinig niyang pinigilan siya ni Orlando. Sandali. Nataranta namang lumingon si Sandal, anong problema, Orlando? Hinubad ni Orlando ang helmet, tumambad ang matipuno at gwapong mukha sa loob, hinaplos niya ang communicator sa tenga, parang gumanda ng konti ang signal. Noon lang naunawaan ng lahat na may kumo-contact sa Orlando. Nagawa nga. Hindi nagtagal bago naging komplikado ang ekspresyon ni Orlando, ang kanyang mga mata ay kumikislap kay Yefan, na nagpapakita ng bakas ng pagkagulat, ngunit higit pa rito ay inis ang kulay. Lucifer, minamaliit talaga kita. Nagngangalit si Orlando. Ngumisi si Yefan, to be exact, minamaliit ninyo ang mga kapatid ko. Yingo Ulundon, Downing Street Prime Minister's Office. Ano ang ginagawa mo? Sa bilis na ito, mawawalan tayo ng mayorya ng mga pwesto sa mababang kapulungan ng parlamento, at pagkatapos tayong mga konserbatibo ay hindi makakabuo ng isang gabinete ng nakapag-iisa. Ang ating rehimen ay magiging lubhang hindi matatag. Alam mo kung ano. Galit na galit si Tiffany, tinapik niya ang mesa, at lahat ng mga katulong ay hindi nang ahas na tumangala. Bilang Mrs. Tiffany, na kinuha lamang ang posisyon ng punong ministro sa pamamagitan ng sunod-sunod na operasyon noong nakaraang taon, hindi niya matanggap ang kanyang unang opisyal na termino, at hindi niya mahawakan ng matatag ang kapangyarihan, at natural na galit siya. Nang makitang walang nagsasalita sa kanyang mga nasasakupan, lalo siyang nagalit at sinabing, lahat sila lumabas. Kung pareho ang susunod na botohan, ang gusto kong makita ay ang iyong resignation letter. Nagpunas ng malamig na pawis ang ilang staff, masunurin siyang umatras. Malungkot ang mukha ni Mrs. Tiffany, at napasandal siya sa kanyang upuan, nakaramdam ng pagod. Sa oras na ito, isang babaeng nasa edad 30s na tahimik na nakatayo sa tabi niya na may gintong baso ang nagdala ng isang tasa ng kape kay Tiffany. Sir, uminom ka ng kape at magpahinga. Nakita ni Tiffany ang babae at naamoy niya ang mabangong kape, kaya bahagyang lamambot ang kanyang mukha, humigop, at sinabing, Fanny, ano sa palagay mo ang susunod kong gagawin para maging matatag ang sitwasyon? Nakangiting sabi ng babae ni Ni, kinuha ang bag niya sa gilid, naglabas ng dokumento, at inilagay sa mesa. Sa tingin ko ang pinakakailangan mo sa ngayon ay makuha ang suporta ng Democratic Unionist Party of Northern Ireland. Isa itong mutual creed na maaaring makipag-usap sa kanila. Nakatulong na ako sa iyo na bumalangkas nito. Makakaasa ka, ako at ang kanilang pinuno na si Higgins, ang staff member ng aming staff, ay nag-usap ng pribado, basta magpakita ka ng kaunting sinseridad, tatanggapin nila ang kasunduang ito at bibigyan ka ng buong suporta. Biglang nanambalik ang sigla ng mga mata ni Tiffany, at masayang-masaya ang mukha niyang sinabi, You really deserve to be my most capable staff. Sa simula ng eleksyon, ikaw ang nakalampas sa lahat ng hadlang, at ngayon tinutulungan mo akong i-stabilize ang sitwasyon. Kumpara sa grupo ng mga wine bag at rice bags, mas malakas ka talaga. Sobra. Fanny, sa nakalipas na 3 taon, lagi kong naaalala ang mga pagsisikap mo para sa akin. Basta't nagtatrabaho ka para sa akin sa tabi ko, bibigyan kita ng magandang kinabukasan. Mahal na punong ministro, sa totoo lang, wala akong inaasahan sa hinaharap, sana lang ay matulungan mo ako sa isang bagay, magalang nang umiti si Fanny. Oh, anong problema? Mukhang ito ang unang pagkakataon na may itatanong ka sa akin, nakangiting sabi ni Tiffany, sabihin mo sa akin, gaano man ito kahirap, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Umiling si Fanny, hindi naman mahirap, gusto ko lang tumawag ka sa telepono, o magpadala ng video chat. Sino ang dapat makipag-usap? Ano? Medyo kakaiba ang naramdaman ni Tiffany. Nakangiting sabi ni Fanny, General Robert, sabihin mo sa kanya, 1, hayaan mo ang matanda, at 2, ang Dragon Knights ay titigil sa pakikipaglaban. Namula ang mukha ni Tiffany, bigla siyang tumayo, nanlaki ang mga mata, ikaw. Ikaw. Ano ka ba? Sino yan? Hindi nagbago ang mukha ni Fanny, mahinahon siyang sumaludo, at sinabing, makikilala kita muli, Fanny May ang pangalan ko, kabilang ako sa Killer Guild ng Inferno, Buffalo, dahil kapag killer ako, palagi akong gumagamit ng code name. Pharmacist, kaya hindi mo pa naririnig ang tunay kong pangalan, normal lang. Ano? Isa kang impyerno. Ikaw. Hindi ka ba lumipat sa akin mula sa sekretarya ng mayor 3 taon na ang nakakaraan? Hindi makapaniwala si Tiffany. Tumango si Fanny, tama, ngunit ang kagalang-galang na punong ministro, hindi ba maaaring ang pumatay ay kalihim ng alkalde o tauhan ng punong ministro? Natigilan si Tiffany, oo, sino ang nagtakda na ang pumatay ay dapat na patuloy na pumatay, pumapatay ng tao araw-araw, nagtatago sa dilim para makita ang araw. Walang misyon ang pumatay, hindi ba normal lang ang buhay niya? It's just that they hide it too well, and it's a killer na pumapatay ng mga tao gamit ang lason.
Wala siyang masyadong cultivation, kaya hindi siya matutuklasan. Nakatingin sa inosenteng ngiti ni Fanny, sa pag-aakalang matagal nang nanatili sa tabi niya ang babaeng pumatay, at nakatingin sa kapeng kainuman niya, naging berde ang mukha ni Tiffany sa takot. Kabanata 0756 Naglalaro ng chess. 0756 ay matatagpuan sa isang magandang lugar sa dagat, kung saan ang isang marangyang yate ay nakamoored, at dose-dose ng mga dilag sa bikini na may iba't ibang kulay ng balat at buhok ay naglalaro at naglalaro. Sa pinakaitaas na deck, isang lalaking nakasuot ng beach pants, itim na kulot na buhok, at malaki ang tiyan ay may hawak na blonde beauty sa isang kamay, nanliligaw sa babae, at sa kabilang banda ay pinaglilingkuran ng isang utusan, na naninigarilyo ng huka. Abu Zai. Sigaw ng lalaki, hindi pa ba handa ang tanghalian ko? Nababaliw na ako. Hindi nagtagal, isang matangkad at payat na lalaki na nakasuot ng puting uniforme ng chef at isang chef's hat ang umakyat sa deck. Ang lalaki ay may kulot na balbas, manipis na pisngi, at mahahabang kamay at paa. May hawak siyang isang partikular na malaking silver disc sa kanyang kamay, at ang mabigat na plato ay magaan sa kanyang kamay. His Royal Highness Prince Rashid, ito ang iyong lamb chop na may caviar at white truffle mushroom soup. Magalang na inilapag ni Abu Zai ang plato at itinaas ang takip. Isang mapang-akit na halimuyak ang lumutang, at maging ang kagandahan sa mga bisig ni Rashid ay nilamon. Nako, Abu Zai, ang galing mo sa pagluluto ay nasasabik ako sa bawat oras. Tamang-tama na hilingin kang maging chef ko. Tumawa si Prince Rashid, kinuha ang kutsilyo at tinidor, at nagsimulang tamasahin ang masarap na pagkain. Tahimik na inilabas ni Abu Zai ang isang satellite phone at sinabing, His Royal Highness, may problema ako sa iyo. Anong problema? Nagtataka si Prinsipe Rashid. Pakitawagan ang iyong ama, Chief Hassan, at sabihin sa kanya ang dalawang bagay, mahinang sabi ni Abu Zai. Mukhang naguguluhan si Rashid, sinasabi mo ba ulit? Sinabi ni Abu Zai, pakitawagan si Chief Hassan at sabihin sa kanya na ang matanda ay pakakawalan sa loob ng kalahating oras at ang Dragon Knights ay pipigilan. Hoy! Abu Zai! Biglang tumayo si Prinsipe Rashid at pinagalitan, ano ka ba? Kahit anong sabihin mo, maglakas loob kang utusan ako. Telepono. Si Abu Zai ay hindi natinag, kinuha lamang ang kanyang kwelyo at sinabi sa hugis button na tagapagbalita dito, simulan ang pagkilos. Hindi nagtagal pagkatapos bumagsak ang boses, dose-dose ng tao ang biglang lumitaw sa lahat ng direksyon ng yate. Matapos iangat ang bakal na lubad, ang kawit ng sinturon ng lubad ay sumalaw sa gilid ng yate, at dose-dose ng mabangis na mandirigma na may suot na kagamitan sa ilalim ng tubig ay umakyat sa yate mula sa tubig. Thumbs up! Matapos gamitin ng mga sundalong unang dumating ang kanilang mga baril para harapin ang mga bodyguard na nagbabantay sa ilang kanto, ang buong yate ay nakuha sa isang iglap. Wala pang kalahating minuto bago nangyari ang buong bagay at ang pagsasapinaw ng sitwasyon, at ang buong barko ay tulala. Nang makita ng mga babaeng naglalaro sa tabi ng pool ang pag-agos ng dugo at nagsisigawan, napagtanto ni Prinsipe Rashid ang kabigatan ng sitwasyon. Abu Zai, ikaw, anong ginawa mo? Umungol si Prinsipe Rashid. His Royal Highness, ikaw ang una sa linya sa trono ng Emirate. Kung mamamatay ka, ang iyong apat na kapatid ay makakakuha ng maraming pera. Sa palagay ko ay hindi mo nais na mangyari ito, sabi ni Abu Zai. Si Prinsipe Rashid ay mukhang malungkot at hindi sigurado, at nang makita niya ang mga amphibious na tropang panlaban na nakatayo sa lahat ng direksyon, lahat ay nakasuot ng itim, alam niya na siya ay ganap na nakontrol. Sino ka ba? Tanong ni Rashid. Magalang na pinalakpak ni Abu Zai ang kanyang dibdib gamit ang isang kamay, itinuro ang malayong dagat at langit, at sinabi, Divine Wrath. Tumagal ng 3 segundo bago magmuni-muni si Rashid, at biglang namula ang mukha niya, taga-inferno ka. Bakit ka nagluluto sa barko ko? Siyempre, dahil hinangaan mo ang mga luto ko, prinsipe, at naakit mo ako, sabi ni Abu Zai. Pero ang tanong, paano ka magiging chef? Nababaliw na si Rashid. Tamang sinabi ni Abu Zai, ang aking hari ay inaakay tayo sa kalayaan, mayroon tayong kalayaan, siyempre magagawa natin ang lahat ng gusto natin, gusto ko ang pagluluto, hindi mo rin ba gusto ang aking luto? Oh, damat! Tuluyan nang nawala ang galit ni Rashid at iniunat ang kanyang kamay at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ibigay mo sa akin ang telepono, gusto kong makausap ang aking ama. Tumango si Abu Zai na may kasiyahan at iniabot sa kanya ang satellite phone, tandaan, 25 minuto din ang natitira. Isang medieval na kastilyo sa Austria, kahit na mukhang napakatanda mula sa labas, ito ay nakakagulat na maluho at maganda sa loob. Sa isang elegante at pinong opisina, isang gwapong lalaki na may maayos na sukli na blonde na buhok ang tumutugtog ng violin. Ang malambing na tunog ng piano ay lumabas sa bintana, at ang mga ibon sa kagubatan ay tumigil para dito. Mr. Brandon, magsumbong. Isang gutom na matanda na nakataksido ang pumasok sa opisina. Huminto si Brandon sa paglalaro, kumunat ang noo at lumingon, ano bang problema, Bob, hindi mo ba alam na ayaw ko sa iba na istorbohin ang performance ko? Sir, mangyaring gumawa ng pagbabago, ngunit ang pamilya ay agarang naglabas ng isang utos, na nagsasabi na kailangan mong nasa kalagitnaan doon.
Harapin ito sa loob ng ilang oras. Paliwanag ng matandang Bob. Oh, anong sabi ng lolo ko? Seryoso ang itsura ni Brandon. Ang kanyang lolo ay ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Rothschild. Ipinakita ni Bob kay Brandon ang isang telegrama na nakatali sa isang pulang string, na hindi pa inabandona sa isang pamilya na gumagalang sa ilang mga tradisyon. Matapos buksan ni Brandon ang telegrama, nag-freeze ang kanyang ekspresyon nang mabasa niya ito. Ito, paano ito posible? Nag-aalalang tanong ni Bob, Mr. Brandon, ano ang malaking bagay? Europe, North at South America, East Asia, at maging ang Africa, lahat ng negosyo sa ilalim ng aming pamilya ay may mga problema, sumimangot si Brandon. Nang marinig ito ni Bob, nagulat siya at sinabing paano ito mangyayari. Bakit may problema sa pandaigdigang negosyo? Dahil may mga mananampalataya, ng isang partikular na lalaki saan man sa mundo. Ito ay isang grupo ng mga rabble, sadyang sa disgusting US, na ikuyom ni Brandon ang kanyang mga kamao. Bagamat isang housekeeper lang si Bob, alam din niya na may mali sa pandaigdigang network ng negosyo. Kahit na ang pamilya Rothschild ay mayaman, sila ay magdaranas ng matinding pagkalugi. Bagamat hindi babagsak ang pamilya, bilang isang negosyante, kung maiiwasan mo ang pagkalugi, dapat mong iwasan, at dapat kang makipagpalit. Mr. Brandon, ano ang kinalaman nito sa iyo? Curious na tanong ni Bob. Hindi mo na kailangan pang magtanong, lumabas ka na, kailangan kong tumawag, napaupo si Brandon. Hindi na naglakas loob si Bob na magsalita pa at umalis na sa pag-aaral. Kinuha ni Brandon ang telepono, nag-dial ng isang numero, at sinabing, General Robert, tila palagi nating minamaliit ang kalaban na si Lucifer. Sinabi niyang magre-retire na siya nitong mga nakaraang taon, ngunit talagang naglalaro siya ng chess sa buong mundo ng palihim. Napabuntong hininga si Robert doon, ikaw ang ikapitong miyembro na tumawag sa akin. Mukhang hindi ko na kailangan pang ituloy ang pagsagot sa telepono. Masyadong radikal ang diskarte ni Miss Barbara. Mali. Haha, mapait na ngumiti si Brandon, mukhang hindi ako ang pinakamasama, dahil iyan ang kaso, General Robert, hayaan mong tumigil si Orlando, Lucifer, kaya niyang mabuhay hanggang ngayon, hindi lang sa kapalaran. Kabanata 0757 Kami ay nasusunog. 0757. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan mo at ako ay may iba akong pangunawa at pananaw sa mundo. Siyempre, may kinalaman din ito sa kapaligirang kinalakihan ko. Mahinahong ngumiti si Yefan kay Orlando at sinabing, sa totoo lang, isang bagay ang hindi mo napapansin. Pinutol ni Orlando ang komunikasyon sa oras na ito, at nagtanong ng may malalim na ekspresyon, ano ang problema? Ang mundong ito ay hindi pag-aari ng isang tao, ni ito ay pag-aari ng iilang tao, o 12-12 ng mga tao. Mayroong 70 tao sa mundong ito. Bilyon-bilyong tao, gaano man sila kababa at kaina, ay bahagi ng mundo. Ang mundo ay binubuo ng lahat ng tao. Ikaw. Subukang kontrolin ang mundo at subukang pigilan ang buhay ng bilyon-bilyong tao. Kalahati ay dahil ayaw kong mamatay, at ang kalahati ay dahil napakaraming tao sa mundo na ayaw akong mamatay. Dahil hindi ko kinakatawan ang sarili kong mga interes, kundi pati na rin ang kanilang kalayaan, ang kanilang mga interes, at kung ano ang gusto nilang makita ang mundo. Nakita ni Yefan na si Orlando at ang iba pa ay tahimik, at nagpatuloy na mingiti, sa iyong mga mata, ako ang iyong pinakamalaking alalahanin, at iniisip mo na ang mga tigre at grizzly bear lamang ang maaaring magdulot ng pinsala sa isang elepante. Pero may kasabihan sa Sia State na more ants kill the elephant, gaano man kaliit ang buhay, kapag sila ay nagkaisa, hindi sila minamaliit. Sa katunayan, hindi ko alam kung gaano karaming mga miyembro ang nabuo ngayon ng aming impyerno, hindi ko alam kung gaano karaming mga koponan ang Bahamut, hindi ko alam kung gaano karaming mga bansa ang inayos ng Buffalo para sa mga mamamatay, at hindi ko alam kung saan ang mga demonyo sa dagat ay may mga barkong naglalayag. Pero alam na alam ko na kahit nasaan ka man, iilan lang ang mga tao mo. At ang ating mga tao ay halos sa buong bansa maliban kay Sia, at sila ay kasangkot sa lahat ng larangan. Ito ay isang walang muwang na ideya para sa mahihina. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, lahat ng ito ay tae. Orandes din. Ngumiti si Yefan at tumango, tama ka, sa harap mo, ang mga hindi kilalang mamamatay, mga mersenaryong nakatago sa karamihan, ay hindi gaanong mahalaga. Ngunit, naisip mo na ba ito, ang mga tao ng Petersburg Club, ilan sa inyo ang maaaring magkaroon ng lakas ng inyong Holy Dragon Knight Orlando? Kahit na may kakayahan silang protektahan ang kanilang sarili, wala ba silang kamag-anak? Walang partner, walang inapo. Maaari mong baliwalain ang kanilang buhay o kamatayan, ngunit sila mismo ay dapat isinasaalang-alang ang lahat ng ito. Ang aking mga kapatid ay mas hindi mapakali kaysa sa akin, at sila ay naglalagay ng mga mina sa buong mundo sa loob ng 3 taon o higit pa na ako ay nagretiro, ako ay palaging naniniwala dito. Nang marinig ito, natigilan si Dak. Akala niya ay napilitan si Yefan na lumaban dito, ngunit sinong mag-aakala na si Yefan ay naglabas na ng malaking lambat at palihim na ginawa ang buong estratehikong plano. Siyempre, hindi ito ang ginawa ni Yefan. Upang maging tumpak, hinayaan lang ni Yefan na ipakita ng lahat sa inferno ang lakas na kanilang naipon sa mga nakaraang taon.
Huminga ng malalim si Orlando at sinabing, yung grupo ng mga stupid guys, walang kwenta talagang mawala ang mga tanikala nila sa ganoong oras. Si Phil, ang Dragon Knight sa tabi niya, ay hindi masyadong naniwala at sinabing, Orlando, sa huli. Ano ba, nakipagsabwatan ka talaga sa mga tao ni Peterburg? Kailangan mo pa bang itanong, napaliwanag na ng ekspresyon niya ang lahat, bamantong hininga ang Ice Dragon Knight na si Watt, sobrang binaygo mo kami. Nang marinig ito ni Sandal, hindi na niya may pagtanggol si Orlando, kaya pinili niyang manahimik. Kahit na makipagtulungan ako sa Peterburg Club, ako pa rin ang pinuno ng Dragon Knights, at hindi kita ginawang mas mababa. Mayroon tayong pantay na relasyon, sabi ni Orlando. Orlando, huwag ka nang makipagtalo. Inilagay ka na ni General Robert sa tigil-tigilan, ano pa ang masasabi mo? Ngumisi si Pato. Sinabi niya ang isang tigil-tigilan, ngunit hindi ko ito tinanggap. Malakas na sinabi ni Orlando, papatunayan ko ngayon na hindi ko kailanman pinagtaksilan ang Dragon Knight at hinding-hindi ako susunod sa mga utos ng Peterburg Club. Para dito, kailangan kong gumawa ng one break. Orlando, ano ang gusto mong basagin? Tanong ni Phil. Napakasimple lang, gusto nila akong bitawan, pero hindi ko tatanggapin, malamig na sabi ni Orlando. Hindi nagulat si Yefan, sinabi niya na may ngiti na hindi isang ngiti, mukhang napakaraming trabaho ang ginawa ni Sylvia para sa iyo. At dahil sa aking pag-iral, hindi makatulog ang babaeng iyon, di ba? Ako ay isang Dragon Knight, nasa akin ang aking dignidad at pagmamalaki, walang sinuman ang maaaring year-akan ako, Lucifer, iaalay ko ang aking Dragon Sword, ng iyong dugo upang ipagtanggol ang aking banal na Dragon Knight na Orlando St. Rodriguez Glory. Maayos na tinanggal ni Orlando ang isang brown na guwantes na balat ng tupa sa kanyang kamay, at sa mga mata ng ilang Dragon Knight, ibinato niya ang guwantes kay Yefan. Tirik ang mata ng lahat, hindi ito ordinaryong aksyon. Kapag ang isang kabalyero ay naghagis ng guwantes sa kalaban, nangangahulugan ito ng one-on-one na tunggalian. Inalis ni Yefan ang kanyang ngiti at kinuha ang mga guwantes, na nangangahulugan din na tanggapin ang tunggalian. Ang one-on-one ay isa ng mas magandang sitwasyon na may isip ni Yefan. Bago siya dumating, alam niya na hindi dapat mahirap iligtas si Dean Lee. Hanggat natatakot ang grupo ni Peterburg, natural na ibabalik nila ang matanda. Gayunpaman, ang kaso ng Orlando ay nahayag. Kung talagang outrage siya, magiging alipin siya ng Peterburg Club, at hindi na siya kukunin ng ibang Dragon Knights bilang pinuno. Sa makatuwid, dapat ipaglaban ni Orlando ang kanyang sariling katayuan at mukha. Una, upang patunayan na hindi siya susuko kay Peterburg, at ikalawa, upang ipakita ang kanyang lakas, upang ang ibang mga Dragon Knight ay hindi na maglakas loob na tanungin siya muli. Kumunot ang noo ni Dak at sinabing, Lucifer, hayaan mo akong pumunta, ito ang Dragon Flame Badge na kinuha ko, paano ko hahayaan kang lumaban para sa akin? Lumingon si Yefan at sinabing, ako ang kumukuha ng glove, at iyon ang laban ko. At hindi mo kailangang mag-alala, kung mamatay ako, hindi ka na mabubuhay. Hindi nakaimik si Dak. Sa katunayan, kung matalo si Yefan, tiyak na papatayin siya ni Orlando sa paratang ng paghihimagsik. Lucifer, ano ang iyong mga huling salita, maaari mo nang sabihin ang mga ito ngayon. Natapos magsalita si Orlando, at direktang hinugot ang Dragon Slaying Sword mula sa kanyang baywang. Ang hilt ng espadang ito ay nilagyan ng malaking brilyante, at ito ay nababalot ng mga sinulid na pilak. Ang katawan ng espada ay 4 na talampakan ng haba, sapat na para sabihing haba ng 2 kamay na espada, ngunit sa mga kamay ng isang Dragon Knight, ito ay hindi masyadong mahaba. May labangan ng dugo sa gitna ng espada, at ang puti at pilak na kinang ay makikita sa magkabilang panig. Ang matalim na gilid ay parang salamin na ibabaw. Boom! Isang alon ng hangin ang kumalat na ang katawan ni Orlando ang sentro, na hinihipan ng mga puno sa kagubatan. Alam ng ilan pang Dragon Knight na si Orlando ay magiging seryoso sa sandaling siya ay dumating, at lahat sila ay tahimik na umatras. One-on-one fair duel, wala ni isa sa kanila ang makikialam, ito ang diwa ng kabayanihan. Naramdaman ni Yefan ang malakas na aura na maaari lamang magkaroon ng kabilang partido kapag nakatuon sa isang mahusay na pagiging perpekto, at naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Duel, kailangan mong mamatay, mamatay ka. Hindi nang ahas si Yefan na sabihin na ito ang pinakamalakas na kalaban na naharap niya, ngunit tiyak na isa ito sa mga pinakamapanganib na laban, at maaaring buhay at kamatayan ang nasa linya. Ang mga huling salita ay nakalimutan, hindi ko dapat kailanganin ang mga ito, walang pakialam na sabi ni Yefan. Huminga ng malalim si Orlando at isinuot ang kanyang helmet. Nasusunog kami. Matapos isigaw ang credo ng kabalyero ng dragon, ang puting gintong aura ni Orlando ay parang nagngangalit na apoy, na pumapaitaas ng 10 beses. Ilang talampakan. Ang isang mabibigat na suit ng baluti ay hindi nagpabagal sa kanyang paggalaw kahit kaunti. Parang gumalaw si Orlando sa isang iglap, at nakarating na siya sa harap ni Yefan. Ang Dragon Sword ay nagdala ng isang nakasisilaw na puting talim at nilaslas patungo sa leeg ni Yefan. Chapter 0758 Come out with all my skills. 0758. Alam ni Yefan na ang Orlando ay dapat na mabilis, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay napakabilis.
Ang susi ay mayroong isang malakas na magulong daloy ng espiritual na enerhiya sa kanyang pamumuno, na nakakaapekto sa mga aksyon ni Yefan at hindi makaiwas at makaganti ng maayos. Mahusay na kinokontrol ni Orlando ang kanyang aura, upang ang bawat galaw ay gawin ng aura na parang lubod na magbigkis at magbigkis kay Yefan. Bago pa man may dumating, tinulungan na siya ng aura na manguna. Mandirigma. Ito ay isang tunay na mandirigma. Alam niya kung paano gamitin ang lahat ng kanyang resources para lumaban, at sapat na ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban para mamangha si Yefan. Sa kabutihang palad, ang pangangatawan ni Yefan ay napakalakas, na may marahas na aura. Ito ay parang mabangis na tumatakbong talamak sa semento. Pagkatapos ng isang kanang lateral na paggalaw, ang kanyang kanang paa ay nakatayo sa tiptoe, at ang kanyang kaliwang kamay ay tumama sa isang kamao ng letigo. Keng! Ang marahas na kamao ni Yefan ay marahas na bumangga sa kaliwang braso ni Orlando. Ang aura sa labas ng sandata ng banal na dragon at ang metal mismo ng baluti ay perpektong na-neutralize ang suntok ni Yefan. Ang kapangyarihan ng langit at lupa na dala ng fist intent ay maihahambing sa aura ni Orlando. Bang bang bang! Inikot ni Yefan ang kanyang katawan at hinampot siya ng 3 kamao, at sumabog ang airwave. Pilit na hinarang ni Orlando ang 3 kamao ni Yefan gamit ang kanyang mga braso at dibdib, at kasabay nito ay ibinato muli ang kanyang espada gamit ang kanyang kanang kamay, na hamampot sa baywang ni Yefan. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Yefan ng isang tao na maaaring puwersahang sumunod sa kanyang mga kamao. Malakas talaga ang depensa nitong Orlando, at hindi lang armor ang kayang gawin. Nang makitang malapit na siyang maputol, humiga si Yefan sa kanyang likod, umiwas sa espada, umalalay sa lupa gamit ang isang kamay, at gamulong paatros. Malakas na umungol si Orlando, nakakabingi. Habang nagpapasaya para sa sarili, hinabol niya ang sitwasyon at pinutol ang Dragon Sword, naglabas ng parang kidlat na pag-atake ng enerhiya ng espada. Ang White Gold Surging Sword Energy ay parang puting dragon na sumusugod sa lupa, at ang mga bato at lupa sa lupa ay nagbitak at sumabog. Boom boom boom! Gitling! Sa isang malakas na ingay, ang shockwave ng White Gold Sword Energy ay patuloy na sumanib sa aura na inilabas ng Orlando, at ang bilis ay pabilis ng pabilis, at gusto niyang lumunin si Yefan. Nakita ni Yefan na huli na siya para umiwas, at ang pagtataas ng kanyang kanang kamay ay isang layunin ng espada. Eye chop! Ang sword finger na inilabas ni Yefan ay naglabas din ng sword intent ng isang half moon arc, at isang chop word ang lumabas, at ang hangin ay marahas na napunit. Ang sword intent ay mahigpit na nabangga sa White Gold Sword Chi Shockwave, kahit na ang sword chi ng kalaban ay agresibo, nagawa pa rin itong durugan ng sword intent. Sa sandaling ito, biglang kumislap ang figure ni Orlando mula sa puting kalawakan, at isa pang espada ang nahulog kay Yefan. Kaagad na kinailangan ni Yefan na umatras muli, umiwas ng paulit-ulit, ngunit wala siyang mahanap na puwang para lumaban sandali. Lucifer, napakalakas ng iyong layunin ng espada, ngunit hindi kita bibigyan ng pagkakataong gamitin ito. Ang Orlando ay parang tangke na gawa sa mabibigat na metal, ngunit ito ay lubhang nababaluktot. Mas malakas. Malinaw, nalaman ni Orlando mula kay Sylvia na ang sword intent ni Yefan ay napakalakas, kaya sinadya niyang i-compress ang attack space ni Yefan at hindi binigyan ng pagkakataon si Yefan na gamitin ang kanyang sword intent. Alam din ni Yefan na ang pag-aatubili na paggamit ng sword intent ay maglalantad lamang sa kanya sa mga kapintasan, at si Orlando ay palaging nagbabantay, kaya maaaring hindi matamaan ng kanyang sword intent ang kalaban. Sa oras na iyon, kung hindi ka makagawa ng isang suntok, at ang iyong walang laman na pinto ay bukas na bukas, ikaw ay tadteren hanggang sa mamatay ng espada ni Orlando. Alam mo, ang espada ni Orlando ay hindi larong pambata, hindi iniisip ni Yefan na kayang labanan ng kanyang katawan ng gayong pag-atake. Boom boom boom! Ang tuloy-tuloy. Dash of sword energy, tulad ng isang nagngangalit na puting dragon, na rumampa sa kagubatan. Mapa Rockman o Civil Engineering, kung mabangga ito ng aura at sword energy ng Orlando, masisira lang. Matapos ang mahigit 50 mga pakulo, nagkagulo ang kagubatan, na parabang nasagasaan ito ng kung anong bulldozer. Parang walang kapaguran si Orlando. Mabangis siyang sumulpat sa lupa, at may iginuhit na marka sa lupa. Gamit ang isang kamay, nilaslas niya ang Dragon Slaying Sword, direktang hamarang sa isa sa mga escape path ni Yefan. Noon lamang napagtanto ni Yefan na nakita ni Orlando ang kanyang mga paraan sa pag-iwas. Ang talento at karanasan sa pakikipaglaban ng Holy Dragon Knight na ito ay hindi bababa sa kanya. Hindi maiiwasan si Yefan, kaya nagngalit siya ng kanyang mga ngipin at itinaas ang kanyang mga kamay. Ding! Gitling! Sa isang sigaw ng espada, pilit na ikinapit ng mga kamay ni Yefan ang Dragon Slaying Sword. Sinamantala ang sandaling bumagal ang bilis ng pagbagsak ng espada, pumihit si Yefan at umiwas sa espada. Bagamat nakatakas siya, nakita ni Yefan na ang kanyang kamay ay nawala ng isang layer ng balat at umaagos ang dugo. Ilang Dragon Knight na nanunood ng labanan ay tahimik na umiling. Sa kanilang opinyon, si Yefan, na hindi magamit ang kanyang layunin sa espada, ay natalo na. At lalo pang nagngalit ang ngipin ni Dak, ang isang kamay ay nakakuyom, bahagyang nanginginig. Lucifer, alam kong hindi mo ginagamit lahat ng lakas mo. Ilabas mo lahat ng kakayahan mo.
Matapang na ibinato ni Orlando ang kanyang espada, at lumipad ang mga butil ng dugo. Alam ni Yefan na tiyak na mamamatay siya sa ganoong laban, dahil ang husay sa pakikipaglaban ng dalawa ay umabot sa punto na walang paraan para manalo, at magkatulad ang kanilang talino sa pakikipaglaban. Kung mahulog ka sa ganitong estado, hindi ka mananalo sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa mga trick, kaya kailangan mong sabihin ang 4 na salitang, tanging mabilis ang hindi nasira. Upang maging mas mabilis, ang tanging pagpipilian na magagawa ni Yefan ay ang maghiwa-hiwalay. Gatlang M. Hindi na nagpapigil si Yefan, nanginginig ang kanyang mga braso, bumuhos ang malakas na kapangyarihan sa kanyang katawan, at ang lahat ng kanyang mga paa ay puno ng sobrang sigla. Kasabay nito, ang sugat sa kamay ni Yefan ay mabilis ding gumaling, at ang kanyang mga mata ay tumutusok at matalas. Ang lakas ng pagbabago ng hininga. Anong klaseng kung fu ito? Ilang Dragon Knight ang bumulalas, at napagtanto nila na talagang may lakas ng loob si Yefan na hamanin si Orlando. Nakita na ni Orlando ang pagkakawatak-watik ni Yefan sa Seth Conference, at narinig na rin niya ito mula kay Sylvia, kaya hindi na siya nagulat. Tama, halika, subukan ko kung mahuli mo ang aking espada. Medyo tumaas muli ang espiritual na enerhiya ng buong katawan ni Orlando, at ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay tila isang maliit na araw. Patuloy na naglalabas ng nakakasilaw na platinum na ilaw. Holy Dragon Profound Truth, Dragon Dew Slash. Matalas na itinaas ni Orlando ang kanyang espada, nang walang anumang magarbong o kalabisan na mga galaw, ngunit ang bilis at tilapon ng espadang ito ay lubhang mabangis at kakaiba, halatang ito ay tila ordinaryong ang espada ay isang purong umaataking espada na natutunan lamang pagkatapos magsanay ng libu-libong beses. Ang enerhiya ng White Gold Sword ay parang kulog sa lupa, at ang pinagsama-samang puting liwanag ay parang alon na umuusbong sa lupa. Ang pag-iwas sa gayong pag-atake ay walang kaparirikan. Itinuro ni Yefangia ng langit, pinalamutian ang isang makapangyarihang layunin ng espada, na parang isang higanteng espada ang lumitaw sa kalangitan, umindayog patungo sa galit na tsunami ng enerhiya ng espada sa kanyang harapan, at ibinaba ito. Boom! Ang marahas na pagsabog ay tinangay ng malakas na hangin, at 12-12 ng mga puno sa paligid ang nabasag, at ang lupa ay puno ng mga bitik na dulot ng lakas ng espada at layunin ng espada. Niloko ka. Nang hinahanap ni Yefan ang figure ni Orlando, naramdaman niyang may papalapit sa kanyang likuran. Kabanata 0759. 0759. Ang isang malaking espada ay parang talim ng kamatayan na biglang nagmula sa makapal na hamog. Lumipat si Orlando sa likod ni Yefan, at sinaksak ng espada ang puso ni Yefan. Naglunsad siya ng ganoong kabanggas na pag-atake hindi lamang para patayin si Yefan, kundi para lumikha din ng pagkakataong tumabi. Halos likas na hinaampas ni Yefan ang kanyang mga paa, at ang kanyang figure ay umusad ng kasing bilis ng kidlat. Ilang sentimetro lang ang layo, iniwasan ni Yefan ang one-shot kill ni Orlando. Si Yefan mismo ay nagulat sa kanyang bilis. May malabong gininto ang kinang sa kanyang katawan. Ito ang nangyari pagkatapos ng disintegrasyon noong huling pagkakataon. Hindi ko alam kung dahil sa kanyang pagsusumikap kaya nakuha niya ang kinang na ito, o kung ang kinang na ito ay nagdala sa kanya ng mas malakas na epekto ng disintegrasyon. Sa madaling salita, napakalinaw ni Yefan na kung siya mismo ang nasa Seth Conference, tiyak na hindi niya maiiwasan ang espada ni Orlando ngayon lang. Tumayo si Orlando sa kinaroroonan niya, hindi makita ang ekspresyon sa likod ng kanyang helmet. Hindi ko inaasahan na sa ganoong kaikling panahon, naging mas malakas ka ulit, sabi ni Orlando. Si Yefan ay tahimik at nakatuon sa labanan. Hindi niya akalain na ang lakas ni Orlando ay, yun lang. Tamang-tama, bumagsak ang boses ni Orlando, at ang figure ay muling naging malakas na hangin, sinasaksak siya ng isang espada. Naramdaman ni Yefan na sapat na ang kanyang bilis, at syempre ayaw niyang maupo at magsimula ng counterattack. Habang mabilis na gumagalaw ang dalawa, nagbanggaan ang kanilang mga kamao at paa, at nagkaharap ang kanilang talino at layunin sa espada. Para sa isang panahon, sila ay tulad ng dalawang masiglang leopardo, naglalaban ng magkasama, mabangis at mabangis. Whoosh whoosh. Gitling. Matapos buksan ni Yefan ang front line, ikinonekta niya ang tatlong sword intent at binaril ang Orlando mula sa tatlong magkakaibang anggulo. Iniwasan ni Orlando ang dalawang sword intent ng patagilid, at ang pangatlong sword intent ay hinarangan ng sarili niyang Dragon Slaying Sword. Keng. Ang Dragon Slaying Sword ay talagang isang makapangyarihang sandata, at ang pagkuha sa sword intent ni Yefan ay hindi nagdulot ng anumang pinsala. Siyempre, marami rin itong kinalaman sa paglilinang ng aura ni Orlando. Walang silbi ang iyong sword intent kahit gaano pa ito kalakas. Nakita ko na ito. Huwag mo na akong suntukin. Nang matapos magsalita si Orlando, napagtanto niyang may mali. Ang figure ni Yefan ay naging tulad ng isang matalim na palaso, mabilis na papalapit sa kanya, at siya ay malapit sa kamay. Matapos ang pagkakawatak-watik ni Yefan, ang kanyang pisikal na lakas at bilis ay pumuputok, at ang biglaang pagbabago ng bilis ay nabigla kay Orlando. Kung gayon, paano ang espadang ito? Ang kaliwang kamay ni Yefan ay nalaslas na parang kulog mula sa kanang bahagi, na parang may espada ng kawalan, biglang natanggal. Escrimador.
Kabilang sa swordsmanship, ang pinakamabilis na swordsmanship, sa kahulugan ng sword, maaari rin itong magkaroon ng malalim na kahulugan ng mabilis na pagkapanalo. Ang isang taibak ay tumatama sa karamihan, at ang isang taibak ay tumatama sa mga tao hanggang sa mamatay. Ang layunin ng espada ay tila nahaluan ng mahinang gintong liwanag na lumalabas sa katawan ni Ye Fan. Ang ganitong uri ng kapangyarihan na naramdaman ni Ye Fan na hindi pamilyar at pamilyar ay ginawa itong layunin ng espada na kasing lakas ng dati. Nang inag ang buong katawan ni Orlando, at sa kanyang baluti, sa wakas ay naramdaman niya ang takot na hatid ng layunin ng espada sa unang pagkakataon. Hindi siya makakatakas. Huli na para sumagot. Ang ilang Dragon Knight na nanunood mula sa malayo ay hindi man lang nakita kung paano kumilos si Ye Fan, at nakita nila na si Ye Fan ay lumitaw na sa likod ng Orlando. Sa ilalim ng mga paa ni Ye Fan, mayroong dalawang malalim na marka sa kanyang mga paa, at may puting usok pa mula sa alitan. Naiya! Ang dugo sa mukha ni Orlando, isang kulay dugo na peklat, ay lumitaw sa kanyang mukha. Kung hindi dahil sa Holy Dragon Armor na ito na hamarang sa karamihan ng pinsala para sa kanya, ang espadang ito ay kumitil sa kanyang buhay. Si Orlando, na napagtanto na masama ang sitwasyon, ay sumugod at binuksan ang distansya mula kay Ye Fan. Nang lumingon ulit siya, mukha ni Orlando. Kahindik-hindik. Hinawakan niya ang isang piraso ng basag na baluti at ang dugo sa kanyang mukha. Bumuo ng kalahating salita. Sa kanilang opinyon, kabilang sa nangungunang 10 alamat, ang kapangyarihan ng pakikipaglaban ng Orlando ay dapat na matatag sa nangungunang 3, habang si Ye Fan ay nasa ibabang 3, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay tila hindi ito ang kaso. Talaga bang matatalo si Orlando? Ang hari ng impyerno, si Lucifer. Nasa 20s lang ba talaga siya? Nagulat na sabi ni Fire Dragon Knight Phil, swordsman ng Sia Country. Ang huling beses na nabutas ang blood armor ng dragon. Isa rin itong swordsman ng Sia Country. Bulong ni Watt. Napabuntong hininga si Ye Fan, habang tumatagal, hindi na siya naglakas loob na baliwalain ito, dahil kasama ni Orlando si Sylvia, at tiyak na hindi siya mamamatay ng ganoon kadali. Tamang-tama, napagtanto ni Orlando na ang kumbensyonal na kapangyarihang panlaban ay mayroon na pagkatapos mong hindi manalo, sumisigaw ka sa langit. Biglang bumuhos sa kanya ang isang masama at madilim na enerhiya. Isang nakakatakot na itim na anino, na umiikot sa ibabaw ng katawan ni Orlando sa loob ng ilang linggo, muling bumalot sa katawan ni Orlando. Isang shockwave ng dark energy ang kumalat mula sa kanyang katawan bilang sentro, at nahulog ang lupa dito. Isang nakakagigil na pamimilit na ganap na naiiba mula sa ngayon ay lumitaw. Anong problema kay Orlando? Gulat na sabi ni Sandal. Malamig na sumulyap sa kanya si Ye Fan, hindi mo ba naiintindihan, siya at si Sylvia ay nasa iisang grupo, at nasanay na sila sa pamamaraan ng pagtawag sa demonyo, at hindi na sila tao at mga multo. Kaya pala, bumabote pa siya. Sa wakas ay nakumpirma ni Doc ang kanyang hula. Puno ng pagkasakal ang katawan ni Orlando, at mabilis na naghilom ang sugat na patuloy pa rin sa pagdurugo. Pinunit niya ang sirang baluti sa kanyang itaas na katawan, at sa kanyang matipunong katawan, ang mga kalamnan ay namamaga ng sukdulan, at ang mga litid ay kitang-kita. Lucifer, kung maaari mo akong pilitin sa puntong ito, dapat kang makontento sa iyong kamatayan sa aking mga kamay. Ngumisi si Orlando, nagpapakita na ng kakaibang pamamaos ang kanyang lalamunan. Napapikit si Ye Fan, kung ito ay isang diskarte sa pagtawag ng demonyo, ang mga ipinatawag na mga demonyo ay nagmula sa ibang dimensyon. Sa mundong ito, ang kapangyarihan ng mga demonyo ay lubos na mababawasan, at ikaw pumupunta sa isang baluktot na paraan at ang paggamit ng kapangyarihan na hindi para sa iyo ay maaaring hindi maging anuman. Magandang bagay. Patay ka na, tinatamad akong makipagtalo sa iyo. Ipapakita ko sa iyo ang tunay kong lakas. Mayayabang na tumikim si Orlando, at pagkatapos ay nilaslas niya si Ye Fan ng 3 sunod-sunod na beses. Lumaban ka. Ang ganitong uri ng lupong swordsmanship ay nangangailangan ng malakas na lakas ng braso ng swordsman at napakahusay na kontrol. Ang liwanag ng espada ay parang bilog, pinalilibutan at pinipigilan ang kalaban sa lahat ng direksyon. Sa maitim na enerhiyang ito na nakakabit sa Dragon Slaying Sword, ito ay mas mapanirig kaysa dati. Matapos pasiglahin ang enerhiya ng demonyo sa katawan, ang lakas at bilis ni Orlando ay tumaas din ng gusto sa maikling panahon, na ginawang nawala ang kalamangan na nakuha ni Ye Fan sa pamamagitan ng disintegrasyon. Walang alinlangan na ang demonyo sa katawan ni Orlando ay iba sa demonyo ni Sylvia, at ito ay isang demonyo na mas bagay para sa isang santukan na mandirigma na tulad niya upang pagsamahin. Nagawa ni Ye Fan na umiwas ng 3 magkakasunod na galaw, para lang makitang hinahabol na naman siya ni Orlando. Mamatay ka! Mamatay ka! Mamatay ka! Galit na hinawakan ni Orlando ang Dragon Slaying Sword at nilaslas si Ye Fan. Ang matinding labanan ay umabot sa isang antas na siya ay nakikipaglaban para sa matinding kapangyarihan, at ang kanyang kamay ay unang lamambot, kung sino ang unang mawala ng kanyang lakas, at sino man ang mabibigong makahabol sa kanyang mga paa ay unang mamamatay. Natagpuan ni Ye Fan na hindi niya maalis at dumistansya sa sarili, at walang puwang para gamitin ang kanyang layunin sa espada. Bilang resulta, kinailangan niyang lumaban ng malapitan upang harangan ang Dragon Slaying Sword upang makahanap ng pagkakataong makabawi.
Gayunpaman, hindi ko magagamit ang aking mga braso para labanan ang Dragon Sword. Napagtanto ni Ye Fan sa unang pagkakataon simula noong napagtanto niya ang Sword Intent na kahit mayroon siyang Sword Intent, kailangan pa rin niya ng Sword. Chapter 0760 Noong unang panahon ay may bundok. 0760. Espada, isa sa pinaka-primitive na malamig na sandata ng sangkatauhan. Ang pagsilang ng mga sandata ay hindi para sa pagpatay, ngunit isang uri ng sandata sa pagtatanggol sa sarili na hinahangad ng mga tao na protektahan ang kanilang sarili sa malupit na kapaligiran. Ang palaging binabaliwala ni Ye Fan ay ang mga sandata tulad ng mga espada ay hindi lamang para sa opensa, ngunit para sa pagtatanggol at pagpigil. Bagamat ito ay may kinalaman sa katotohanan na ang kanyang kalaban ay hindi sapat na malakas, si Ye Fan din ang pumasok sa hindi pagkakaunawaan, na walang muwang na iniisip na ang espada ay mas mababa sa layunin ng espada, kaya hindi na niya ito kailangan. Sa katunayan, ito ay hindi. Ang paggamit ng Sword Intent, Fist Intent, at Palm Intent ay pawang nakakasakit, at walang pagkakaiba sa asensya, at walang paraan upang lumikha ng malaking espasyo para sa kanya upang labanan. Kung maaari akong magkaroon ng espada sa sandaling ito, magagamit ko man lang ang espada para labanan ang pag-atake ni Orlando at samantalahin ang pagkakataon na makahanap ng puwang sa pag-atake. Ang Dragon Slaying Sword ng Orlando ay nabaliw na, at ito ay bumagsak patungo kay Ye Fan, tulad ng 12 ng mga sword lights na umuuga. Si Ye Fan, na hindi makalayo, ay nasa panganib na, at maaaring siya ay malubhang masugitan at mapatay kung hindi siya mag-iingat. Espada. Espada. Gusto ko ng espada. Si Ye Fan, na sinubukan ang kanyang makakaya upang maiwasan, ay hindi kailanman naging sabik na gawin ito. Buti sana kung may hawak siyang espada. Nang si Ye Fan ay labis na nananabik sa kanyang puso, biglang. Ang itim na sword god na singsing sa kamay ni Ye Fan, isang malabong halo ang dumb alloy dito. Isang espesyal na pakiramdam, na parang may linya, na parabang direktang ipinadala ito mula sa singsing patungo sa isip ni Ye Fan, at pagkatapos na kumonekta sa espiritual na mundo ni Ye Fan, ang kanyang mga iniisip ay nakipag-ugnayan. Sa pagitan ng electric light at flint, mukhang may espiritual na koneksyon si Ye Fan sa singsing na ito. Ang mundo sa harap ng mga mata ni Ye Fan ay nagbago sa isang iglap. Espada. Mga siksik na espada. Lahat ng espada. Parang may guni-guni si Ye Fan, ang kagubatan sa kanyang harapan ay hindi na isang labanan, kundi isang tiwangwang at tiwangwang na kulay abo na lupain. Sa huli, ano ang nangyayari? Nababaliw na si Ye Fan, hindi ba niya kinakalaban si Orlando? Bakit ngayon ka lang naglakbay, sa isang hindi pamilyar na mundo? Sa ilalim ng madilim na kalangitan at ang malawak na lupa, may mga espada na may iba't ibang hugis na nakapasok sa lahat ng dako. Ang ilang mga espada ay kasing manipis ng mga dahon ng willow, tulad ng mga ahas ng tubig, at napakaganda. Ang ilang mga espada ay kasing kapal ng mga higanting puno, at ang kanilang haba ay hindi pangkaraniwan, tulad ng mga espada ng mga higanti. At mayroong iba't ibang mga espada, kumikinang na may halo, at sa unang tingin, maaari nilang sirain ang ginto at masira ang jade. Ganda ng espada. Ang mga espadang ito ay nakapasok sa lahat ng direksyon, ang iba ay napakalapit, ang iba ay malayo, at ang iba ay napakalayo na hindi mo man lang makita kung anong uri ng espada ang mga ito. Lumingalinga si Ye Fan sa paligid, napagtanto lamang na tila ito ang paanan ng isang bundok, at ang mataas na dalasdi sa likod niya ay umakyat hanggang sa malayo, ito ay isang marilag na bundok. Ang mga taluktok ng bundok ay diretso sa kalangitan, at sa kulay abong kalangitan, ang mga taluktok ng bundok ay hindi makikita sa lahat. Isang madilim na mundo, isang tuktok na hindi makikita, at hindi mabilang na mga espada sa buong bundok at kapatagan. Ano ba itong lugar na ito? Nasa ring ba ang mundo? May bundok sa ring. Anong uri ng mga lihim ang itinatago ng Sword God Ring na ito? Noong panahong iyon, hiniling sa kanya ng Fairy Sister na panatilihin itong ligtas, dahil ba dito nakatago ang mundong ito? Nang sinubukan ni Ye Fan na abutin at bunutin ang pinakamalapit na mahabang espada, muling nagbago ang eksena sa harapan niya. Ha! Isang bagzo ng hangin. Habang nasa harapan niya ang Dragon Slaying Sword, napasigaw si Ye Fan sa takot, at likas na yumuko pa atros, iniiwasan ang pag-atake ni Orlando. Gayunpaman, ang dulo ng ilong ni Ye Fan ay naputol ng lakas ng espada. Pero kumpara sa pagkaputol ng buong ulo, maswerte na. Noon lang napagtanto ni Ye Fan na bagamat parang pumasok siya sa ibang mundo at natulala sa loob ng mahabang panahon, saglit lang yun. Ang oras sa Sword God's Ring ay hindi kapareho ng oras sa labas. Pero buti na lang at ganito, kung hindi, sa oras na tulala ako, naputol na ako ni Orlando. Gayunpaman, kahit na hindi ko sinasadyang matuklasan ang mahika sa singsing na ito at alam kong napakaraming espada sa loob nito, ngunit hindi ako makalabas ng isang espada at hindi ko ito magagamit para sa aking sarili, hindi ba ito magiging walang kabuluhan? Habang iniisip ito ni Ye Fan, lalo siyang naiinis. Sa dami ng espada, wala ni isa sa kanila ang magagamit. Ano ang silbi nitong sirang singsing? Sword God, dinalhan mo ako ng espada. Sigaw ni Ye Fan sa kanyang puso. Para bang nakatanggap siya ng mensahe mula kay Ye Fan, ang Sword God Ring ay nagpadala ng tugon pabalik sa isip ni Ye Fan, na sinasabi sa kanya kung paano kunin ang espada.
Tuwang-tuwa si Yefan, kaya ba niyang alisin ang espada sa ring. Pinanood ni Yefan ang pag-swipe ng Dragon Slaying Sword, at habang atubiling tumalikod para iwasan ito, ang kanyang isip ay konektado sa singsing, at nang iunat niya ang kanyang kamay, bigla siyang naglabas ng espada mula sa kawalan. Ito ay tulad ng isang conjuration, ang hangin ay umaalon, at isang espada ang lumitaw. Ang eksenang ito ay talagang ikinagulat ni Orlando, at ang ibang mga Dragon Knight ay lalong natulala. Hindi nila nakita ang nangyayari. Magic pa rin ba si Lucifer? Ilang Dragon Knight ang nalilito. Ngunit saglit lang huminto si Orlando, at pagkatapos ay muling pinindot malapit kay Yefan, ang Dragon Slaying Sword ay nagdala ng marahas na daloy ng hangin, at ang itim na enerhiya ay nailabas, at ang lakas ay kamangha-mangha. Sa wakas ay nakuha ni Yefan ang espada, at natural na nasa sabik. Wala siyang pakialam kung ano ang nangyari sa Sword God Ring. Binalak niyang gamitin ang espada para lutisin muna ang labanan. Ngunit nang itataas na ni Yefan ang kanyang espada at lalaban sa Orlando, natuklasan ni Yefan ang isang seryosong problema. Tara ako, gitling. Nagtataka pa rin si Yefan kung bakit napakagaan ng espada sa kanyang kamay, at nang banggitin niya ito ay napagtanto niya na isa pala itong espadang kahoy. Agad na napag-alitan si Yefan, na sana ay itapon niya agad ang Sword God Ring. Napakaraming mahiwagang armas sa loob, ngunit may lumabas na espadang kahoy. Kahit na ang kahoy na espadang ito ay mukhang gawa sa magandang dragon na sumasakop sa kahoy, isa lang itong espadang kahoy kahit anong mangyari. No matter what, pag-usapan muna natin. Itinaas ni Yefan ang kanyang espada, at ang sword intent ay inilabas sa tabi ng kahoy na espada. Nag-alinlangan si Yefan na kaya ng kahoy na espada ang kanyang sariling layunin ng espada. Keng! Sa wakas, natanggap ni Yefan ang suntok ni Orlando, at ang itim na enerhiya at ang layunin ng espada ni Yefan ay sumabog ng marahas, na lumikha ng isang shockwave. Ang kapangyarihan at bilis ng Orlando, na sinapian ng demonyo, ay pumailan lang, at pilit na pinigilan ang layunin ng espada ni Yefan. Ngunit sa paghawak sa pagkakataong ito, humakbang pasulong si Yefan, hawak ang isang espada sa kanyang kaliwang kamay, at binaril ang isang layunin ng espada gamit ang kanyang kanang kamay sa ulo ni Orlando. Huwag mo nang isipin. Pinunasan muli ni Orlando ang espada at itinaas. Ding! Sa isang sigaw ng espada, ang layunin ng espada ni Yefan ay naharang muli. Ngunit ito lamang ang unang alon ng opens iba, agad na umikot si Yefan, hawak ang kahoy na espada sa kanyang kaliwang kamay at nag-swipe pababa sa Orlando, gumawa ng full moon slash. Ngunit pagkatapos ng paglipat na ito, natulala si Yefan, dahil nalaman niyang ang Pitchwood Sword sa kanyang kamay. Kalahati na lang ang natitira. Araw ko. Pinagalitan na ni Yefan ang kanyang ina sa kanyang puso, at gusto niyang itapon ang sirang espadang ito. Nilabanan niya lang ang Dragon Slaying Sword ng kalaban, paano ito masisira? Ang tibak na ito ay isang tae. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, press turn off the notification bell.